Good evening po sa bawat isa, pati na rin po sa mga kapatiran po nating nasa kanilang mga tahanan. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo. Tunay nga na ang ating sinasambang Diyos ay tunay. Siya ay tapat at kailanman ay hindi magbabago. Sa gabing ito, sama-sama po natin siyang awitan at papurihan. Nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pagpapapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Maawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat
awitan ng ating Diyos. Sa kabila ng ating mga pagkukulang at pagiging undeserving dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa sukdulang biyaya niya, tayo pa rin ay niyakap niya at inibig niya. Nawa sa gabi na ito, patuloy tayong ma-remind kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa atin at kung gaano niya na tayo kamahal. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di napahiran ang kabanalang kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Ang walang salang
Niyakap mo ako sa ating kamay. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking kamay. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabandalan, kalwalhatian. Salamat sa suktulak biyaya mo ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukulang biyaya mo. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, ganon din po sa ating mga naka-online naman. Hayaan niyo pong basahin ko ang sinasabi sa aklat ng Isayas 63:7. Aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa atin. Tunay na kanyang pinagpala ang bayang Israel dahil sa kahabagan niya at wagas na pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat, pinupurit, pinasasalamatan ka po namin sa gabing ito. Salamat, Ama, dahil tunay na ikaw ay napakabuti. Tunay na ikaw, Ama, ay hindi nagbabago kahit kailan. Salamat muli dahil kami ay dinakong mo dito sa iyong tahanan upang kami ay magpanalanginan sa bawat isa. Salamat sa kalusugan at sa kalakasan na ipinagkaloob upang magampanan namin ang aming mga tungkulin. Salamat din po sa walang sawang pagpapala na iyong ipinagkakaloob sa bawat isa. Bagamat kami, Panginoon, ay nagkukulang, patawad sa mga naging kamalian namin sa aming mga iniisip, sa aming mga sinalita, sa aming mga gawa. Nawa, Ama, ikaw po, Panginoon, ang siyang pumatnubay sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, ay dalangin po namin ang aming pastor
na siyang magbibigay ng mensahe sa gabing ito. Itago mo po siya sa iyong likuran at bigyan siya po ng karunungan at kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat, Ama, tunay na ikaw ay napakabuti. Nawa, matagumpay niyang maibahagi ang iyong salita sa gabing ito. Gabayan mo po kami, Ama, sa gabing ito, sa aming gawain, at ikaw nawa ang manguna. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay dadako sa ating pasasalamat. Ako po ay patuloy at walang sawang nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang kalakasan na ipinagkakaloob sa akin, sa trabaho na ibinigay niya sa akin, at sa guidance niya po. Salamat sa biyaya, sa kabutihan niya, at sa mga pagpapala, hindi lamang sa akin, kundi sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga kapatid, at sa aking mga kapwa na nagmamahal din po sa akin. Maraming salamat, Ama, dahil sa iyong kabutihan. Tunay na dahil sa aking pagkakaroon ng vertigo, still nararamdaman ko pa rin po. Kahit na ngayon po ay medyo, po yung aking hilo. Sinabi ko nga kay Julie, dahil nauuga yung ulo ko, sabi ko parang, wait lang, hindi mo na ako kakanta. So, salamat pa rin sa kalakasan na ipinagkakaloob ng Panginoon. Dahil prayer ko po palagi na ako ay samahan niya sa tuwina, saan man po ako magpunta, pagpasok sa school. Yun po ang aking prayer. Kaya pinapupurihan ko po at pinasasalamatan ng ating Panginoon. Kung sino po yung merong pusong magpasalamat, lumapit lamang po dito sa harapan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po napupuri nagpapasalamat kay Lord sa araw-araw na binibigay niyang kalakasan, gabay, at pagpupuri po sa Kanya. Pati biyayang pinagkakaloob niya na galing sa Kanya. Kaya ako'y napupuri nagpapasalamat kay Lord. To God be the glory. Magandang gabi po sa ating lahat, maging sa nanonood po. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na gabay sa amin, sa pang-araw-araw, at patuloy na kalakasan ibinibigay niya sa amin. Ganon din po sa aking anak na mga nagtatrabaho. Nagpupurit, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kagabi meron po akong sinend sa prayer warrior. Yun pong kasing kapitan doon sa may Bulacan, doon sa pinagtatrabuhan ng manugang ko ay naputukan daw po ng ugat sa ulo. Dinala po siya sa Chinese hospital. Salamat po sa Panginoon kasi tinugon naman agad ng Panginoon yung prayer na isinend ko at maraming kapatiran ang nag-pray. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya dahil medyo naitaas na raw yung kamay. Tapos hindi na siya ma-operahan at sa gamot na lang makuha yung kanyang dugo na namuo sa ulo. Salamat sa Panginoon. Napakabuti talaga ng Panginoon sa buhay natin basta patuloy tayong tumawag sa Kanya. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan na lalo't-lalo na sa mga kapatiran na nanalangin. Patuloy po rin natin siyang ipag-pray na nawa makakilala siya sa Panginoon. Yan po yung ni Raquel na makakilala siya sa Panginoon, yung ang chairman na yun. Kaya pinupurit, pinapasalamatan ko ang Panginoon.
magandang gabi rin po sa bawat isa sa atin, maging sa mga nakatunghay sa kanilang mga tahanan. Salamat sa Panginoon na unang-una sa karagdagang taon na binigay niya sa anak ko. Salamat sa panibagong buhay at panibagong pagbibigay sa kanya na para paglingkuran siya sa kanyang buhay. Salamat sa Panginoon sa kanyang buhay na bagamat may struggle din, pero salamat ako sa Panginoon kasi nandun pa rin yung pagkatakot niya sa Diyos at sa kanyang salita na patuloy siyang tinuturuan. Yun, naunawaan niya yung kahalagahan ng gawain, kahalagahan din ng gawain sa bahay. Na minsan aktibo siya rito pero sa bahay hindi siya ganun ka. Pero salamat ako sa Lord kasi patuloy siyang pinabago ng Panginoon sa kanyang pamumuhay hanggang sa kanyang paglaki. Salamat sa ginagawa ng Lord sa buhay niya. Salamat din sa Panginoon sa binagong buhay din sa akin. At patuloy niya akong ginagamit sa kanyang gawain. Bagamat nandun yung pagkatakot at pagsunod din, pero nandun pa rin yung pangangamba at hindi ko magawa. Bagamat lagi ko lang nire-remind din sa akin, kahit si Jonah ay tumakas din sa Panginoon at gusto niya rin naman sumunod, pero nung na-corner na talaga siya, sumunod na rin siya sa Panginoon. Salamat kasi sa ganitong kaunawaan na anuman takas ko sa Panginoon, kung gusto niya talaga akong gamitin at gagamitin niya ako. At alam ko na patuloy niya akong ginagamit at binabago. Kaya yun pinapasalamatan ko siya ng lubusan sa aking buhay. Ganun din sa pag-ingat niya sa akin sa pagbibisikleta, maging sa mga kapatid ko na pumapasok sa trabaho, sa provision niya sa araw-araw. Kaya yun, lubos ko siyang pinapasalamatan at pinapupurihan sa gabing ito. Hello. Magandang gabi po sa ating mga kapatiran, sa ating mga pastor. Papasalamat din po ako dahil sa patuloy na protection niya po sa aking magina. Araw-araw, lalo po kay Bethel sa kanyang pagpasok sa trabaho. Maging kay nanay, salamat po sa naging masigla na po siya, yung kakatawa na po siya, yung kakatawa po last week. Hapon lang po. Mag-CR daw siya. Naghahan naman si Lani na nagmamadali si nanay. Ang ginawa ko, nilalayan ko lang po sa ilalim ng 2 kilikili. Kakatawa kay nanay, biglang tumawa, nakikiliti raw siya. Kaya inano ko yung kilik niya, binaba ko ng konti para hindi siya makiliti. Tapos kanina po, tinanong ko siya kung siya kumain tanghalian. Pinagluto ko po siya ng hotdog at binili ko talaga siya ng tender juicy dahil paborito ni nanay. Hindi alam ni Lani, pinakain ko, baka magalit sa akin si Lani dahil yung hotdog bawal daw sa kanya. Ang dami na kain ni nanay. Salamat sa Panginoon yung patuloy na kalakasan. Kaya lagi siya nakangiti na, lagi naka-thumbs up. Kaya tuwan-tuwa kay nanay na-enjoy pa namin na kasama si nanay. Saka last week po, kung di niyo po nalaman, dati po akong presidente ng TODA. May nag-away po na parang dalawang leader na masasabi, o dalawang may kalokohan. Yung isa po ay Taugama. Isa po yung parang ng gang na komando, Sputnik. Eksakto naman nandun ako, nung mag-aaway sila, nagsusuntukan. Kung malaman ko, may naman kargada yung isa. Gumit na po ako. Nakinig naman po sa akin, salamat sa Diyos. Pinakinggan nila ako. Yung obrero nga, may mayari ng obrero bakery nga, natatakot baka may kargada yung isa dahil may clutch bag yung isa, yung alalay Kaya salamat sa Diyos naman, pinakinggan ako, ganun. Ngayon, ang ginawa ko, pinatawag ko yung dalawang nag-aaway. Kung kilala ko sila, kilala rin nila ako. Pagpunta naman sa bahay, may karinderya, salamat sa Diyos, bago nagpunta sila sa akin, nag-pray muna ako na mapagbati ko sila
at huwag nang umantong sa gulo pa. Dumating po sila, usap ng konti, paliwanagan, pinagbati ko. Kaya salamat sa Diyos na hindi na po umabot sa malaking gulo pa yung dalawa, dahil kasi nga, ito po, Taog Gamma, ito, isang komando yata o Sputnik, ginamit ako ng Panginoon para hindi na po lumaki yung gulo. Kaya salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. At tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid na nagbigay ng kanilang patotoo at pasasalamat. Ngayon naman po, bago tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo muna po ay dumako muli sa Kanyang presensya sa pananalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat pong muli sa opportunity na inyong ibinigay sa amin to come before your presence and as a family to study your word. Father, I pray na kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. At makita po namin, Panginoon, kung gaano kalawak ang inyong authority sa aming mga buhay. I also pray, Lord, na yung mga verses na aming babasahin ay hindi lamang po kami mamangha sa ganda ng katotohanan, kundi kami rin, Panginoon, ay mag-convict na mababago ang aming buhay sa pamamagitan ng iyong salita. Wala kaming ibang kinikilala na authority at dapat maitaas sa gabing ito, kundi ikaw lamang, aming Panginoong Jesus. Ama, maraming salamat po sa salita namin mapapag-aralan at gayon din sa mga kapatid namin na nasa kanilang tahanan, dalangin ko rin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa kanilang mga buhay. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong isang kwento sa isang probinsya, meron pong isang barangay tanod na inutusan ng kanyang barangay captain upang halughugin ng isang bahay. Then nung siya'y pagpasok sa tahanan ni Mang Isko, sabi niya, Mang Isko, kailangan kong pumasok sa inyong bakuran, sa inyong tahanan. At sabi ni chairman, halugugin ko raw. Sabi niya, pero gumano si Mang Isko sa kanya. Pero wala nang pero Mang Isko, eto ang ID ko. Nakikita mo ba? Barangay tanod ako. Okay, sabi ni Mang Isko na matanda na at ugod-ugod na. Okay, pero hindi nga, wala nang pero ito ang ID ko. Barangay tanod ako. Pinakita niya yung authority niya as barangay tanod. Now, pagpasok niya sa bakuran, hindi niya alintana na mayroong dalawang asong malaki na galit na galit. Dahil nga, si Mang Isko lang ang kilala ng dalawang asong ito. Nang nilisik ang mga mata ng mga aso at nakaamba yung kanilang mga pangil at biglang nagulat yung barangay tanod. At sabi niya, huy, sandali, hindi ako matapang. Pero papalapit ang mga aso sa kanya at siya yung maripas ang takbo. At nung patakbo siya, nakita siya ni Mang Isko at sabi ni Mang Isko, huy, yung ID mo! Ipakita mo yung ID mo! Authority, kapangyarihan, otoridad. Na kung mapunta sa ibang tao at gamitin nila yung kanilang authority at kapangyarihan sa kamalian, ito po ay sadyang mapanganib. Now, sa buhay natin bilang mananampalataya, naniniwala tayo na may authority ang may kapangyarihan o yung mga nasa may kapangyarihan tulad ng gobyerno, mga kapulisan, mga local officials natin, pero alam natin na may limitasyon yung kanilang authority. Ang authority nila ay nagmula sa Diyos. Ngunit ang merong absolute authority sa buhay ng bawat isa ay walang iba kundi ang Diyos.
ang mga magulang natin ay may authority, maging ang barangay tanod na may malaking ID ay may authority. But the only person who has absolute authority over us is none other than God. And we cannot question His authority. But this evening, there are some people question the authority of our Lord Jesus Christ. At yun po yung ating mababasa sa ating pag-aaralan ngayon. Nakibukas po kayo sa Mateo chapter 21, verse 23 to 27. And the title of our message is The King's Authority. Gano'ng kalawak ang authority ng ating Panginoon sa atin? Meron ba ang hangganan? Pwede ba natin sabihin na 95% lang, Lord? Yung 5% na parte ng aking buhay ay hindi ko pwedeng ipakontrol sa iyo. Kung ganun ba ang magiging mentality natin, can we say that He has absolute authority? Can we say that a Christian should have that kind of mentality? Partial authority or absolute authority? Now, let's proceed with verse 23. Verse 23, ang sabi rito, bumalik sa templo si Jesus. At habang nagtuturo siya, nilapitan siya ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo at tinanong, anong otoridad? Ano ang otoridad mong gumawa ng mga bagay na ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad na yan? Sa ibang translation, anong karapatan mong gawin yung mga bagay na ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na gawin ang mga bagay na yan? Alam natin na yung unang pagpunta ng Panginoon sa templo na ito is yung time na pumasok siya at nakita niya yung mga tao na mga nagtitinda ng mga hayop at nagpapalit ng mga salapi. At anong ginawa po ng Panginoon? Ito po ay kanyang itinaboy, ito po ay kanyang tinaob yung mga lamesa at pinagalitan yung mga taong naroroon sapagkat ginawa nilang palengke ang tahanan ng Diyos o yung templo ng Diyos o ginawa nilang pugad ng mga magnanakaw. So sa ikalawang pagbalik ng Panginoon, sabi niya, bumalik sa templo si Jesus habang nagtuturo. So for the second time na pagpunta ng ating Panginoong Jesus, sa pagkakataong ito, hindi na para mag-clear ng mga tao naroon. It's no longer clearing operation, but teaching. Dahil yung una niyang pagpunta ay kailangan niya munang magsagawa ng clearing operation. Why? Because hindi siya pwede magturo sa maingay na lugar. Maraming nagtitinda, maraming mga tao sa templo na ginawang palengke at pugad ng tulisan ang templo, so paano makikinig ang mga tao sa kanya? Paano sila makakapakinig ng maayos kung hindi akma ang lugar para sa pagtuturo at pakikinig? Jesus wants to start right before He teach the lesson about the kingdom of God. The temple is not yet conducive for learning. So how can people focus with the lesson if it's so noisy? I remember nung ako po ay teacher sa Grace, pagpasok ko sa isang classroom, ang lahat po ng mga estudyante ay nag-iingay. Hindi nila alintanan na ako'y nandun na sa classroom. Hindi ako pwedeng bumati, hindi rin ako pwedeng magturo ng ganung kaingay. So alam niyo po ginawa ko, meron po kaming chalk box, chalk pa yung gamit namin, hindi pa whiteboard, chalk box, at ito po yari sa kahoy. So ang ginawa ko, yung chalk box po ay hinampas ko sa table para malaman nila na nandun yung teacher sa harapan nila. And that's the time that they became quiet. So, the same thing with the Lord Jesus Christ. Because He is the master teacher, He cannot start a lesson without the attention of everyone. So, He has to call the attention of everyone. How? By clearing the temple. How can you teach a noisy classroom? It's very difficult. So, Jesus Christ first cleared the temple before He starts the lesson. So in this verse, makita po natin na yung mga tao ay ready to listen na. Why? Wala na yung mga taong may ingay. He has to remove first the distractions before the classroom becomes conducive. He had to set things right before he began his lessons. Masasabi po natin sa Panginoon, mahalaga po yung pagtuturo. Amen?
Mahalaga po yung pagtuturo. At sa kanyang pagtuturo, kailangan makinig ang mga tao or else hindi sila matututo. Ang mangaral ng salita ng Diyos ay ang pangunahing ministeryo ng ating Panginoon. Do you believe that? The first or the very first ministry and the only ministry, no, not the only, but the most important ministry ng Panginoon is to preach the Word of God. It is not healing and it's not to drive out demons. Those are secondary. But the very first ministry ng Panginoon is to preach the kingdom of God. Walang saysay ang anumang healing at the same time casting out demons kung walang preaching ng salita ng Panginoon. Because only through the Word of God that people will be converted or people will be changed. So Jesus Christ began to teach people and He teach with authority. Unlike the priests, unlike the Pharisees, unlike the other teachers of the law. In Matthew chapter 7, verse 28 to 29, ang sabi po dito, pagkatapos ipangaral ni Jesus ang mga bagay nito, ano nangyari sa mga tao? Namangha ang mga tao dahil nangaral siya ng may otoridad. He teach with authority. At hindi tulad ng kanilang mga tagapagturo ng kautusan. He is credible and he has the sound theology because he is the Word. Ang mga Pariseo, kailangan nilang gamitin ang kanilang natapos. Kailangan nilang gamitin ang kanilang degree para may masabi silang sila'y may authority. Ngunit ang anak ng Diyos na nagkatawang tao at namuhay bilang karpintero ay nagsalita ng may otoridad. Bakit? Hindi niya kailangan ng diploma, kasulatan mula sa templo o rekomendasyon ng sinumang institusyon para siya ay magkaroon ng karapatang mangaral. Dahil siya ay anak ng Diyos. Ang salita niya ay makapangyarihan dahil ang sabi ng Bible, siya yung salita na naroon na nung una pa man. At ang sabi ng Bible, ang salita ay nagkatawang tao. So Jesus Christ has the authority to preach because He is the Word. Hindi niya kailangan mag-quote ng iba pang mga author. Hindi niya kailangan mag-seek ng ibang counsel. Hindi niya kailangan magtanong sa ibang mga guro what to teach. Because His authority is His Word. Kaya din sa panahon natin ngayon, the preaching of God's Word, we have only one authority. None other than the Word of the Lord Jesus Christ or the words of Christ. We cannot get our authority from some other authors, from some other theologians. We only get our authority from the Bible, the Word of God. It is not the quotation of other authors. It's not the stand or understanding of some theologians that will give us the authority to preach, but the Word of God. It is not our degree that will give us the authority to preach, but the content of our preaching, which is the Word of God. Hindi porke nakagraduate ka na, yan, meron ng karapatan magturo. No. Kahit ang isang tao na hindi nakagraduate, ay maaaring magkaroon ng karapatang magturo as long as yung kanyang ituturo ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. I have a question with you. How much authority does a pastor have? Gano'ng kalawak ang authority ng pastor? Tama yung ibang umiling na wala. Yes, I do not have zero authority. My words, I do not have authority. So I have zero authority. My words do not have authority. Unless I speak the words of God. So only the words of God that I will be speaking, yun lang yung may authority. And beyond that, kung meron akong sasabihin na labas na sa salita ng Diyos, it's no longer authoritative. Like for example, may mga simbahan na kung saan ginagamit yung kanilang authority to promote candidates, whom to vote. Do we have the authority? No. Unless it's supported by the Bible.
May mga ilang sekta ng religion, may mga ilang, sabihin natin mga ngaral, na ginagamit yung kanilang authority to impose how much you give. No, you have to give this and that. No, the Bible says, give according to what's your intention, according to your heart. We cannot, even sa ating church, no, hindi tayo pwedeng magbalangkas ng anumang rules and regulations na salungat sa salita ng Panginoon. Pwede tayong magkaroon ng rules and regulations kung hindi ito sasalungat. Pero kung ito'y sasalungat na sa salita ng Panginoon, then it's no longer authoritative. So the Lord Jesus Christ, for the second time, came back to the temple, but this time to teach the Word of God, because the people are now ready to listen. There was a time in our church, no, o madalas kong napapansin, no, as a pastor, before we start our worship service, yung prelude na, maraming maingay. And sometimes, I was tempted to stand. At sabihin sa mga tao, can we be quiet so that we can start with reverence? But I was hesitant. Baka isipin niya naman, masyado namang masungit si pastor. Pero now, you know what's in my heart. Is it against with the Word of God or it's what the Bible says? So I think, no, bago tayo magsimula ng ating worship service, let us clear our hearts. And let us have one intention. I am here to worship God, and I am here to respect His presence, and I am here to listen. Because sometimes we are not yet ready to listen. So the Lord Jesus Christ, the first time He came to the temple at maraming maingay, hindi siya nagturo. Inalis niya muna yung mga bagay na magdidistract sa atin. At for the second time, bumalik siya, this time nagturo na siya. Why? Ready na yung classroom to listen. So perhaps no next Sunday, or every time that we come here, kapag start na, class, are you ready to listen? Because if you're not ready to listen, nonsense or useless ang pagpunta natin dito. The presence of God is not useless, but our coming here, our presence here becomes useless if we are not ready to listen. Yun lang yung pamanhik, no? I hope next time, o hindi na tayo humantong dun sa punto na tatayo pa si pastor o kung sino mang worship leader na, pwede ba magsitahimik tayo para makapagsimula na tayo? The temple was like that. Okay? Now, let's move on. Ang sabi pa ng ating talata, let's go back again, kapatid, sa verse na ating binanggit. No, sabi niya rito, habang nagtuturo siya, nalapitan siya ng mga namamahalang pari. Sa ibang translation, sa English translation, ano nakalagay? Chief priest. If you will go back to the Old Testament, how many high priests or chief priests did they have? Yung instituted ng Panginoon, yung instituted ni Yahweh, ilang mataas o ilang punong pari meron. In any term, isa lang. And who is the first high priest? The human high priest, Aaron. Hindi pwedeng magkaroon ng dalawa. Pero dito, nung panahon na ni Jesus Christ, ang dami pong high priest or chief priest. Why? Because it becomes politics. Yung panahon nila, yung church, yung simbahan, yung templo, naging pugad na ng mga politiko. At yung mga nasa simbahan, yung mga nasa templo, yung mga punong pari, may kanilang silang ranggo. Okay? Merong taga-dakip, merong taga-kolekta ng upa sa templo. Wala na, hindi na patungkol sa gawain ng Panginoon, kundi sa kanilang pansariling gawain. Kaya ang sabi dito ng Bible, mga namamahalang pari. At sila yung bumubuo ng Sanhedrin. Yung Sanhedrin po, ito po ay kapulungan ng mga pari na kung saan binigyan nila, pero actually hindi naman mula sa Panginoon yung kanilang authority, mula lang sa kanila. Gawa-gawa lang nila yung kanilang grupo para humusga ng mga taong makasalanan. At si Jesus Christ po ay kanilang hinatulan
mapako sa krus, yung Sanhedrin. 70 to 71 high priest or chief priest ang meron doon. At hindi lang po mga chief priest, okay, ang nagtanong sa Panginoon at lumapit sa Kanya habang nagtuturo, sino pa? Yung mga pinuno ng mga Hudyo o yung mga elder. Question, sino ba dapat ang nagtuturo sa templo? Sila. Pero hindi nila ginagawa yung kanilang responsibilidad. Ang Panginoon ang gumagawa ng kanilang responsibilidad. Kaya nagalit ang Panginoon, sinumpa niya ang puno ng igos. Why? Kasi yung templo na dapat pagdausan ng pagsamba at pagtuturo ng salita ng Panginoon ay ginagamit sa pagnenegosyo. Wala nang nagtuturo sa kanila. Kaya yung mga tao sabik na sabik sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Why? First time marinig nila na ito pala ang sinasabi ng salita ng Diyos. First time na marinig nila na ito pala ang interpretasyon ni Isaiah pagdating sa hula niya kung sino yung Mesiyas. First time na marinig nila that the kingdom of God is for those who are poor in spirit. Kaya nagsalita ang Panginoon, sabi ng Bible, ng merong authority. Because He speaks the Word of God. His Word. His own Word. Ganun din sa amin. I hope hindi nyo magugustuhan ng preacher na nakakatawa. Hindi nyo magugustuhan yung preacher na hindi ka inaantok. Ang dapat mong magustuhan is yung preacher na nangangaral mula sa salita ng Panginoon. And sad to say, kakaunti na lang ang preacher na tapat sa salita ng Panginoon. And if we want to speak with authority, we use the Word of God as our authority. So we do not have authority over you, but the Word of God has absolute authority over you. And if we speak the Word of God, I hope you will accept that that Word does not come from us, but comes from whom? From God Himself. Okay? Now, ano yung tanong nila sa Panginoon? Anong otoridad meron ka upang gumawa ng mga bagay na ginagawa mo? Mga ginagawa mo. Ano yung mga ginagawa ng Panginoon? Na kanilang kinu-question na kaninong authority ka nagmula o saan nagmula yung authority mo? Do you remember that the time the Lord Jesus Christ forgave the sin of the lame person na yung binababa mula sa bubong? Di ba? Pinatawad itong taong ito. At ang sabi ng mga Pariseo, anong karapatan mong magpatawad? Diyos ka ba? No, if the Lord Jesus Christ is not God, He has no authority to forgive. Then therefore, He commits blasphemy. Okay? Pero dahil siya ay Diyos, meron siyang karapatang magpatawad at hindi siya nagkukommit ng blasphemy. Another authority. Nung nagpalaya siya ng demonyo, di ba? Sa kaninong pangalan mo kinukuha ang kapangyarihan mo magpalayas ng demonyo? Siguro kay Beelzebub. No. Kaninong pangalan yung kanyang ginagamit para magpalayas ng demonyo? In His own name. And even the disciples, yung authority to cast out demon ay kanino nila kinuha? From the name of the Lord Jesus Christ. Kaya kung meron sinasapian dito na masamang espiritu, and you say, in the name of Deacon Servi, lumayas ka. Hindi yung lalayas. I think there was a time, remember the story, I know Paul, I know the Lord Jesus Christ, but I do not know you. Diba? Yes, Paul also cast out demon by the name of the Lord Jesus Christ. Wala pong power. Wala pong power yung pangalan po namin. But in the name of the Lord Jesus Christ, cast out demon. Mapapalayas po yun. By whose authority? The name of the Lord Jesus Christ. Yung kanyang pagki-clear out ng temple, yung pagpapalayas niya ng mga nagtitinda ng baka, nagtitinda ng mga hayop, ng kalapate, namamalit ng salapi. Nung kanyang pinagtataboy ang kanyang ang mga taong ito, kaninong authority nagmula yung kanyang ginawa na yon?
sa MMDA chairman? No. To make that clearing operation happen does not come from MMDA chairman, but from himself. Why? Because he owns the temple. He owns the temple. At sa kanyang pangangaral, maraming namamangha. Who ordained you? Who teach you? Who was your teacher? Who was your mentor? What school did you graduate? His words are authoritative because he is the master teacher. Nakakalungkot, no? Minsan, maraming mga tao, lalo higit sa mga ilang, kahit sa mga pastor, no? Saka graduate, sinong mentor mo? Does it matter? What if I tell you I'm not a graduate of any school? What if I tell you that my mentor is this unknown, someone from the barrio, unknown mentor? Will you still believe if I speak the word of God? Or what if I tell you I graduated from this prestigious school, summa cum laude, and my mentor is this pastor who have thousands of members? Will you believe me, even though I do not speak the word of God? No, our authority does not come from our diploma, does not come from our mentor. Our authority comes from the Word of God. So kaya nung tinanong na kaninong authority meron ka, kanino nagmula ang iyong authority? Now, pwedeng sabihin ni Jesus Christ, no? My authority comes from my Father. My authority comes from myself. I do not to ask permission from you. Pwede niya sabihin yon. Pero sumagot si Jesus sa paraan ng pagtatanong. Why? Hindi dahil hindi niya alam ang sagot. Alam niya ang sagot. Pero gusto niyang ihayag ang intensyon ng mga taong nagtatanong sa kanya. Verse 24. Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. At kapag sinagot ninyo, ito kasunduan natin. Okay, sige. Let's have a deal. I will ask you. And if you answer me, then I will answer your question. Sasabihin ko kung ano ang otoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. Ito yung tanong. Kanino galing ang otoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? Okay? They're asking the Lord Jesus Christ from whom, saan galing yung authority mo? Kasi as far as we know, wala mula sa amin ang nagbigay ng kasulatan para ikaw ay magturo. Kasi nga yung authority na kinikilala nila ay authority ng tao. Now, the Lord Jesus Christ shifted with a higher authority. Now, kanino nagmula yung authority ni John the Baptist to baptize the baptism of repentance? Sa inyo ba? Sa mga tao ba? O sa Diyos? Very difficult or easy question? Very easy question. But difficult to answer. Very easy question, but difficult to answer if you have wrong motive. Nag-usap-usap sila. Nag-meeting muna, no? Sandali lang, ha? Mag-meeting muna kami. Punta sila sa gilid. Nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin niya, bakit hindi kayo naniwala kay Juan? So, hindi natin pwedeng sabihin mula sa Diyos. Kasi pag sinabi natin mula sa Diyos, di naman tayo naniwala, patay tayo. Pero kung sasabihin natin mula naman sa tao yung kanyang authority, magagalit yung mga tao sa atin. Marami na nga taong umaalis sa pagiging Hudyo at pumupunta na kay Jesus. Anong gagawin natin? Naniniwala yung mga tao kay Juan na siya'y propeta ng Diyos. Kung sasabihin natin sa tao, magagalit yung mga tao sa atin. Mawawalan tayo ng follower. Kukunti yung kita ng templo. Alam niyo po, kung alam mo ang katotohanan, madaling sagutin ang isang katanungan.
Hindi mo na kailangan mag-isip kung ano magiging reaksyon ng ibang tao. Hindi mo na kailangan mag-isip kung ano mararamdaman ng ibang tao. Hindi mo kailangan mag-isip kung ano ang mangyayari sa iyo. Basta alam mo ang katotohanan. Kaya pag isang tao tinanong mo ng isang katanungang madaling sagutin, kung alam niya ang katotohanan, madali niya itong sasagutin sa iyo. Pero kung magsisinungaling siya, iisip muna siya kung ano yung tamang isasagot niya. Kaya sumagot sila. Anong sagot nila? Ito po ay mga matatalino. Nakagraduate po ito. Mga chief priest po ito. Ma-impluensya po ang mga taong ito. Pero ang sagot nila, hindi namin alam. A very stupid answer. Let me use the word stupid. Very stupid answer. Very foolish answer. They want to become wise, but they become foolish. Ganun naman, di ba? Pag iniisip mong you are wise sa Bible, you are fool. If you're thinking that you are wise in your own eyes, the Bible says you are foolish. But if you will just be truthful, it's very easy to answer. What do you think should be the answer of these people? If the Lord Jesus Christ asked every one of us, kanino nang galing ang authority ni John the Baptist to baptize? What will be your answer? From God or from people? Answer, please. Mula sa Diyos. Mula sa Diyos yung kanyang authority. But these people, they know the truth, but they want to hide the truth, and they refuse to answer. And the answer was, we don't know. Ano sa tingin niyo yung mararamdaman yung mga taong nakikinig sa kanila? And we know that those people believed that the John the Baptist authority came from God. Pagtingin nila, ha? Hindi nyo alam? Mas alam pa namin kaysa sa inyo? So paano kami makikinig sa inyo? Yung simpleng tanong ni Jesus, hindi nyo masagot. Kami na mga normal or mga pangkaraniwang tao na hindi nakapag-aral. Alam namin na sa Panginoon nagbula yung kanyang kapangyarihan. Let's go back the time that John the Baptist was baptizing people in the Jordan River. If you have Bibles with you, we can take a look at the account of Matthew, yung time na nagbabaptize si John the Baptist. We can proceed with verse 13 ng chapter 3. Can you please open your Bible? It's not in the screen. Okay. Okay, verse 4 tayo, sorry. Chapter 3, verse 4. Hayaan yung basahin ko sa inyo, ha? Ito po ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas sa kanyang lalakaran. Verse 4, description ni John the Baptist. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Try to figure out, ano itsura ni Juan? Gawa sa balat ng kamelyo ang kanyang damit, at yung kanyang sinturon ay gawa sa balat ng hayop. If someone at the street will preach about repentance at ganito yung suot, will you believe? Pwede pa kung naka-Amerikana, pwede pa kung planchado ang buhok. I believe si Juan, balbasarado, no? Siguro marurumi ang kuko. Balat ng kamelyo ang kanyang balabal, ang kanyang damit. So, sa tingin nyo ba makikinig ang mga tao rito? By looking at the appearance, he is not credible. But how do you measure credibility? By appearance? No. By words. By the message. At anong pagkain niya? Balang. Alam niyo po yung balang? Parang salagubang. Ang salagubang ba masarap? Oy, si doktora, hindi nakapigil, no? Paborito niya yung salagubang. Okay? Kinakain po yun. Okay? Kinakain po yun, pero hindi ako kumakain. Okay?
balang at pulot-pukyutan. Ano ibig sabihin? Sinasausaw niya sa honey yung balang, tapos kinakain? Ganun ba yun? Perhaps, ganun yun. Kung ganun ang isang tao, no, kumakain, oy, magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan. Maniniwala ka ba? He does not look like credible. Because credibility is not measured in appearance. Credibility is measured from the words, from the message. It is not the messenger who is the authority, but the message he carries. So, halimbawa, si pastor, lumabas dito, nakasandong butas-butas. Maniniwala ba kayo? Aminin, sometimes we measure the credibility by appearance. No? Pero di ko naman sinabing pabayaan niyo si pastor na gusgusin ang damit niya, no? Because it also reflects yung pag-aalaga niyo sa pastor. And I'm very thankful if you're concerned. And I also believe that you're also concerned and you are more concerned with the way we preach and the content of our preaching. And I praise the Lord for your life. So these people, anong ginawa nila? Pumupunta sila kay John the Baptist. At sabi rito, verse 5, dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea, at magkabilang panig ng ilog Jordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binabautismo niya sa ilog Jordan. What a great preacher. People are coming, repenting from their sins, believing that he is the man of God and his authority came from God. Kaya kung sasabihin ng mga taong ito na tinanong ni Jesus Christ, lagot tayo. Kasi kinikilala siya ng mga tao. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo, Saduceo, upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan ninyo na kayo nga ay nagsisisi sa pamamagitan ng inyong buhay. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos. So hindi nila pwedeng sabihin na mula sa tao. Kasi sila mismo nagpabautismo kay Juan. Alam niyo kung bakit sila nagpabautismo? Kasi ayaw nila mapunta sa impyerno. Hindi doon. Hindi yun ang mensahe. Hindi ka tumanggap sa Panginoon para, hindi kasi ayoko mamatay sa impyerno. Ayoko kasi maparusaan, kaya tatanggap ako sa Panginoon. No. The reason you believe, simply because you understand that you're a sinner, unworthy, and it's because of, by God's grace, it's because of His love. That's why you accept the Lord Jesus Christ. You are unworthy. Karapat-dapat ka talagang pumunta sa impyerno. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. So going back to our text, so they know the answer. The answer is very easy. His authority came from God. But they could not answer that simple question simply because they do not show to their actions that His authority came from God. Dahil hindi naman talaga sila naniniwala. Alam nila by their minds na siya'y mula sa Diyos. Pero yung buhay nila hindi nagpapakita na siya, yung kanyang mensahe ay mula sa Panginoon. Dahil hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Now, anong ginawa ni Jesus Christ? Hindi namin alam, yun ang sagot nila. Verse 27, sumagot sila, hindi namin alam. Ayaw naming sabihin yung sagot kasi mapapahama kami. Whichever is the answer, we will be doomed. At sinabi ni Jesus sa kanila, kung ganon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang otoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. And that's the end of the story. Ano ibig sabihin nito sa atin bilang mananampalataya? Anong ibig sabihin nito sa akin bilang nakakilala sa Panginoon? Now, the question is this. When we're speaking about the authority of Christ, how much authority does the Lord Jesus Christ
have in your life? That is the ultimate question that we have to answer. Next slide, kapatid. The question that we need to answer this evening, one simple question. How much authority does the Lord Jesus Christ have in your life? Anong parte ng buhay mo meron siyang karapatan? Pag sinabi mong sa lahat ng bagay, tama ang sagot mo. Pero alam natin, may follow-up question, ito. Ipinapakita ba natin na meron talaga siyang karapatan sa lahat ng bagay? Pananalapi. Yes, Pastor. May karapatan siya sa aking pananalapi. At in fact, yung salapi na meron ako, o ano ba pang pagmamayari na meron ako, ay hindi sa akin, kundi sa Kanya, at ako'y katiwala lang. Follow-up question. Do you use it for His glory? Do you give? Do you help other people? Madaling sabihin, yes, He has the absolute authority, but the question is this, does He really have time? Time. Meron bang authority si Lord sa oras natin? Meron ba siyang karapatan sa oras natin? The answer is yes. But do we give time to Him? Nagbibigay ba tayo ng oras na kausapin siya? O baka mamaya sa gabi na inaantok na tayo, Lord, good night, see you tomorrow. God has authority over our time. He has authority over our quiet time. And the question is this, are we giving our time to Him? Does God have authority over your relationship? Or you are free to choose whomever to marry, kahit unbeliever? Does God have authority over your tongue? Or you are free to speak whatever you want? Does God have authority over our life? We know the answer is yes. Why? Because Jesus Christ has absolute authority over all of us, whether you like it or not. If you want to challenge His authority, Lord, lahat ba ng bagay kailangan mong kontrolin sa akin? If you want to challenge that, you know what I can conclude? You do not believe Him as supreme. You do not believe Him as God. You do not believe Him as Messiah. You do not believe Him as Lord if you question His authority. The Lord Jesus Christ said before He ascended to heaven, all authority is given to me. All authority on heaven and earth has been given to me. And what did He command to the disciples? Go and make disciples of all nations. Because He has all authority. Sometimes sa ating buhay, kung tayo pa rin ang nasusunod, ipinapakita lamang natin that we do not respect the authority of God. Pag sinasagot mo yung magulang mo, you do not respect the authority of God. Pag nagsasalita ka against the government, kahit na sabihin natin mali sila, corrupt sila, but when the moment that you speak ill, hurting words against the government, and they are the authority given to us, instead of praying, di ba? Ibagsak ang gobyerno, then you are disrespecting the authority of God. The same thing with the church. If you speak hurting words, things against the church, the leaders, the members, the Bible says you are disrespecting the authority of God. So all authority we have here on earth came from God. And if you will not submit those earthly authorities, how can you say that I believe that Christ has absolute authority over me? Amen? Jesus Christ has absolute authority over all of us. Lahat ng bagay sa ating buhay. Kaya bago mo gawin ang isang bagay, lagi mong tanungin, Panginoon, malulugod ba kita sa bagay na ito? Kasi kung hindi, alam ko may authority ka sa akin, hindi ko gagawin.
Pero kung makalulugod sa ito, gagawin ko ito dahil ito yung kalooban mo. Ang kalooban mo ang gusto kong sundin, hindi yung kalooban ko. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So that is the question that we need to answer. How much authority does the Lord Jesus Christ have in your life? When you say absolute authority, is it sin? Nakikita ba sa buhay natin? Hindi ko sinasabing ganyan kayo. Kasi minsan ganun din naman ako. Alam ko na may kapangyarihan, may karapatan ng Diyos sa lahat ng bagay at aspeto ng aking buhay, pero minsan, ako din ang nasusunod. It's about time na mag-reflect tayo. We do not challenge His authority. We respect His authority and let us put it into action. Because the authority of Christ is absolute to every one of us at all aspects. Kung ganyan na maging mangyayari sa ating church, wala tayong dapat pagtatalunan eh. Pero bakit minsan nagkakaroon tayo ng pagtatalo? Kasi ginigiit natin yung sarili nating authority. Yung sarili mong authority. Pero kung si Jesus lang masusunod, hindi tayo magkakaroon ng anumang sigalutan. Hindi tayo magkakaroon ng anumang pagtatalo. Amen? At nawa, ang Panginoon ang palaging masunod sa iglesyang ito. Yan po yung pangarap ng bawat isa. At yan po ang mitiin ng bawat isa. Yan ang nais natin mangyari. Ang Panginoon lamang ang masunod. Hindi si pastor, hindi si deacon, hindi ang mga miyembro. Okay? Kundi ang Panginoon lang. Bakit? Kanino ba itong church? Sa Kanya. Hindi sa atin. Papalad tayo at nilagay tayo rito. Magpasabit tayo sa karapatan at kapangyarihan ni Jesus. Amen po ba? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patawad sa mga pagkakataon kami ang nasusunod sa aming mga buhay at hindi namin kinukonsulta ang inyong salita, ang inyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag lumayo sa inyong kalooban, sa inyong kagustuhan. Kundi pasakop kami, Panginoon, sa inyong otoridad sa aming mga buhay. Ang sabi mo sa inyong salita na kami ay binili mo ng napakahalaga. Priceless yung pinambayad mo para kami tubusin. Ito'y walang iba kundi ang inyong dugo, ang inyong buhay. Kaya wala na kaming karapatan sa aming mga sarili at ang karapatan namin, Panginoon, o ikaw na ang may karapatan sa amin. Kung meron man kami, Panginoon, na panahon na china-challenge namin ang authority mo or hindi namin ipinapakita na ikaw ang nasusunod, baguhin mo kami, Panginoon. At nawa, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, ay huwag namin isipin na kami ang may kontrol, kundi nasa iyo lahat ng kapangyarihan. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong salita sa gabing ito, na nagpapaalala sa amin, Panginoon, ang lawak ng inyong karapatan sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na laging gumagabay sa amin. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang manguna sa church na ito at huwag mong hayaan, Panginoon, ma-impose namin ang aming mga sariling kagustuhan. Sa inyo lamang po ang kaluwalhatian, karangalan, at kataasan, kapurihan na dapat ibigay sa inyo lamang. Ito po ang aming panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa mabiyayang mensahe na iyong binahagi sa amin. Inaanyayahan ko po ang ating mga ushers sa harapan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po, Ama, ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang pinagkaloob mo po sa amin sa araw-araw.
Ama, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, mga pagkakasala na di po naging kasiyasiya sa iyong harapan. Ikaw nawa, Ama, ang magpuno sa aming mga pagkukulang nito. Salamat, Ama, sa biyaya, sa araw-araw, dahil ikaw, Panginoon, ang aming great provider. Patuloy nawa, Ama, na i-bless mo po ang bawat isa at patuloy na turuan, Ama, na maging tapat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa oras na ito at sa pagpapatuloy po ng ating gawain. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay yumuko at manalangin sa Diyos. Let us give everything sa Panginoon because we believe that we cannot do anything without the leading and the power, most especially the answer of the Lord. Let's pray. Dakilang Diyos naming Ama sa langit, mabuti at mapagmahal na Ama. Maraming salamat po sa araw nito. Dahil inalaw mo, Panginoon, at niloob mo na kami ay makadako sa oras na ito, lalo na sa gawain ng pananalangin. Maraming salamat dahil in spite ng aming mga kaabalahan, ay patuloy mong pinapakita, O Diyos, at dinadako ang aming mga panyapa sa mga ganitong gawain, O Diyos. Hindi lang, Panginoon, upang manalangin, kundi lumago lalong higit ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Gamit ang gawain na ito, Panginoon, ay patuloy namin kinikilalang iyong pagkilos. Maraming salamat dahil hindi ring hadlang, Panginoon, para sa ilang mga kapatid po namin ang maging bahagi, Panginoon, ng gawain na ito. Sa kanilang mga tahanan, sa mga kapatid na nasa iba't ibang bansa, maraming salamat dahil meron kaming pagkakataong magsama-sama, O Diyos, upang manalangin ng sama-sama. Lord, maraming salamat sa mga biyayang pinagkakaloob mo, lalong higit sa buhay ng iyong mga anak. Sa iglesyang ito na iyong itinatag, sa bawat miyembro, Panginoon, ng iglesia na iyong tinawag, maraming salamat dahil lubos at nag-uumapaw, Panginoon, ang iyong pagpapala sa buhay ng iyong mga anak. Hayaan mo, O Diyos, na sa oras na ito ay ibalik namin ang lahat ng papuri at pagdakila sa inyo. Dahil marapat lamang na ikaw lamang ang siyang tumanggap at makilala, O Diyos, sa lahat ng kabutihan, sa lahat ng pagtugon at lalong higit sa lahat ng iyong ginagawa, O Diyos, sa aming buhay. Nakita po namin at narinig po namin ito, hindi lang, Panginoon, sa mga nagpatotoo sa gabing ito, kundi kung paano nyo rin, Panginoon, sinamahan ang mga kapatid, ang iyong mga anak, sa loob ng mahamong buhay, ay kayo ang patuloy na naging kalakasan ng bawat isa. Ama namin sa langit, kung paano po namin patuloy na kinikilala ang dakilang pagtugon mo, O Diyos, ay patuloy din po namin inilalapit sa iyo ang mga panalangin po ng bawat kapatid sa oras na ito. Maraming salamat din at patuloy na itinataas po namin sa iyo ang aming Pastor Sam. Maraming salamat dahil ikaw ang kanyang naging kalakasan, ikaw ang kanyang naging kagalingan. Maraming salamat din dahil ikaw ang tumugon sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Alam po namin na
sa mga susunod na araw, Panginoon, ay kayo po ang kanyang magiging kasama hanggang sa makauwi sa kanilang tahanan at makabalik sa amin, Panginoon, sa aming mga gawain at pananambahan. Maraming salamat dahil ikaw ang tumawag sa kanya, ikaw ang pumili sa kanya, Panginoon, at ikaw din ang nagpapadala ng mga taong tutugon at tutulong sa kanya, Panginoon. Maraming salamat sa opportunity rin, O Diyos, na ibinibigay mo sa buhay ng ang iyong mga anak na tumutulong sa kanya, O Diyos. Maraming salamat dahil ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit nagtatagumpay ang iyong mga anak sa gitna man ng may malalalim at mabibigat na suliranin ng buhay. Karamdaman, pinansyal, kayo, O Diyos, ay Diyos na nagkakaloob ng lahat ng bagay ng aming pangangailangan at katugunan sa aming mga panalangin. Samahan niyo po, Panginoon, maging ang pamilya ng aming Pastor Sam sa kanilang mga ginagawang pagkilos, O Diyos, upang mapabilis ang paglabas ng aming Pastor Sam sa mga staff ng ospital. Panginoon, may you convict their hearts, Panginoon, to see and to acknowledge, Panginoon, ang lahib ng manggagawa mo na ito. Na makita nila, Panginoon, that you will be faithful. You are faithful, Panginoon, sa manggagawang ito at makita, Panginoon, ang kabutihan ng kanilang puso, O Diyos, at tugunin ang mga request na kanilang inilalapit sa ospital. Maraming salamat din, Panginoon, and we are lifting up to you ilang pang mga kapatid who are until now they are struggling sa mga karamdamang pisikal. Aming Nanay Rosie, Ate Moring, aming Mami Julie, ang aming Nanay Tindeng, Nanay Seni Aguila, Nanay Filipa, gayon din po ang aming Nanay Terry. Lord, we are lifting up to you ang mga nanay po namin na ito, even ang aming Nanay Emma. Samahan niyo po sila, Panginoon, sa period na ang kanilang pangangatawan ay nakakaramdam ng kahinaan o pain, O Diyos. Patuloy mong palitan ang pain na ito, O Diyos, ng kasiglahang patuloy na magtiwala, patuloy na magamit ang kanilang buhay kahit sa gitna ng karamdaman, kahit sa gitna, Panginoon, ng kasakitan, ay patuloy na ang kanilang buhay ay kakitaan at, Panginoon, maidako ang kanilang buhay sa lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Ingatan niyo po ang bawat isa sa kanila. We are praying for your provision sa kanilang mga gamutan, and most especially, Panginoon, we are humbly asking for your healing upon their lives, Panginoon. Lord, dalangin rin po namin sa iyo ang aming Nanay Adji. Lord, we are lifting up to you ang mga taong sumusubaybay sa Kanya, nangangalaga sa Kanya. May you strengthen them, give them patience, Panginoon, habang inaalagaan nila ang aming Nanay Adji. We are also praying for Nanay Adji, yung kanyang kalakasan, yung kanyang pangangatawan, and if your will be done, Panginoon, sa kanyang buhay, ay panumbalikin muli ang kanyang kaayusan ng kaisipan. That she will remember everything that you have done sa kanyang buhay. She will always remember also, Panginoon, kung paano ka kumilos sa kanyang buhay. At kung loloobin mo, Panginoon, ay muling maalala niya, Panginoon, ang bawat kapatiran sa kanyang buhay, O Diyos, patuloy at patuloy na nanalangin sa Kanya. Lord, tinataas ko po sa iyo ang buhay ng bawat isa sa mga nanay po namin na ito, kayong patuloy na maging gabay at kalakasan nila sa araw-araw. Lord, dalangin ko rin po sa iyo ang aming Doktora Lisa. Ingatan mo po siya, Panginoon, sa bawat hakbang at gawain na meron siya. Patuloy mong palakasin ang kanyang buhay. Patuloy mong gamitin din, Panginoon, ang kanyang buhay na maging daluyan ng pagpapala mo, O Diyos, lalo na sa mga pasyente na kanyang sineserbisyuhan. We also lift up to you ang aming Tatay Fred. Panginoon, samahan po, Panginoon, ang aming tatay na ito
patuloy na palakasin ang kanyang kalusugan at patuloy na pangalagaan, Panginoon, ang bawat araw ng kanyang pagharap, Panginoon, sa karamdaman na kanyang naranasan, O Diyos. We also lift up to you ang aming Tatay Fred, Tatay Efren. Ingatan mo rin siya, Panginoon, ang kanyang paa, ang kanyang paglakad ay patuloy mong i-restore sa maayos na status o maayos na kalalagayan ng kanyang paa, O Diyos, na muling makalakad siya ng normal, O Diyos, na hindi na siya magtutungkot pa, Panginoon. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang kagalingan niya. Sa inyong mga kamay, Panginoon, ay pinagtitiwala namin ang lahat ng ito. We also lift up to you, Panginoon, aming Ate Michelle Buricano, sa kanyang thyroid condition, nawa tuloy-tuloy na maging mabuti at umayos ang kanyang bahagi ng kanyang katawan na ito sa pamamagitan ng gamot na kanyang iniinom. We are also coming before you, maging sa mga kapatid pa po namin, si Kuya Gilbert Ilagan, sa kanyang paningin. Nawa, Panginoon, ay unti-unti na nawa mapanumbalik ang kanyang paningin sa normal nitong kalalagayan. Gayun din ang aming Ate Geraldine Panlilio. We're continually praying for healing and recovery and yung provision sa kanyang mga gamutan. We pray for your sustenance sa kanya, O Diyos. We also lift up to you, Panginoon, ang ilang pa sa mga prayer request ng aming mga kapatid, katulad po ni Chairman Francisco Jimenez, Panginoon, kayo po ang patuloy na gumabay sa kanya, lalo na sa period na ito ng kanyang karamdaman. Ingatan mo siya, O Diyos, at patuloy na hinihiling, samahan mo siya sa panahon na ito na umaharap siya sa matinding karamdaman pisikal. We're lifting up to you, maging yung kanyang mga gastusin, kayong patuloy na magkaloob sa kanya ng maayos at maging maganda, Panginoon, ang anumang magiging resulta ng kanyang mga laboratories. Lord, tinataas din po namin sa iyo ang biyanan ng aming ng nanay po ng aming Kuya Rosel na si Nanay Rosie. Ilang araw na po siyang nasa ospital, Panginoon, struggling sa kanyang karamdaman. We are lifting up to you, Panginoon, ang kanyang mga pangangailangan, lalo na sa mga bayarin sa ospital. Alam po namin na hindi biro, Panginoon, ang kanyang katayuan ngayon, Diyos. Kaya patatagin mo, Panginoon, ang puso ng bawat miyembro ng kanyang pamilya at patuloy na maging matibay din ang kanilang pananampalataya sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Ama. We are lifting up din sa iyo at praying sa lahat ng miyembro ng aming ng iglesyang ito, from the youth, from the women's to the men's, even sa aming mga Sunday schoolers. We are praying na ang bawat ministry na ito will be used for your glory alone. Kaya hindi ng mga Bible study groups namin, Panginoon, we are praying na nawa maging daan pa ito upang mas lalo pang maabot ang aming komunidad para sa iyo, O Diyos. Gayun din, we are lifting up to you ang mga kapatid namin sa abroad. Ingatan niyo po sila ang kanilang mga gawain at magbigay ka, O Diyos, sa kanila ng opportunity na sa kanilang mga oras, Panginoon, ay maidako, Panginoon, ang mga oras na ito upang mapapurihan ka sa pamamagitan ng pakikinig at panonood ng aming mga services o mga gawain namin through online. Lord, maraming salamat at kayo lamang, Panginoon, ang aming pinagtitiwalaan sa lahat ng panalangin na ito. Alam po namin na sa iyong mga kamay ay mas mainam at mas maganda ang katugunan na aming matatamo, O Diyos, dahil alam po namin na kayo po ang nakakaalam ng lahat ng ito. Lord, anuman ang maging tugon sa lahat ng panalangin na ito, alam po namin na ito ay sa ikabubuti ng iyong mga anak, sa ikabubuti ng lahat na nagmamahal sa iyo. Ito po ang iyong sinabi, ito po ang iyong ipinangako sa amin. Kaya patuloy namin pagtitiwalaan, O Diyos, ang iyong mga salita at ang iyong mga pangako. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagdakila, at ang panalangin na ito ay patuloy naming inalalaga sa iyong
mapagpala at mahabaging trono. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo po ay makakahanap po ng ating partner para po sa ating mga prayer requests. And after a few minutes po, tayo po ay mag-close in prayer.
Anyayaan ko po ang bawat isa na tumayo and let us close in prayer. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagpapalang aming tinanggap sa gabing ito. Mula sa awitin na aming inawit, mula sa mga pasasalamat ng aming mga kapatid, lalong higit sa iyong salita, at sa oras ng pananalangin, maraming salamat dahil nilakit-lakit mo, Panginoon, ng bawat bahagi ng gawain na ito for us to be blessed. And as we depart from this place, Panginoon, that blessing, we are praying na it would be shared, Panginoon, sa family namin, sa mga kaibigan namin, at nawa, Panginoon, they also will be blessed sa mga pagkapalang tinanggap namin sa araw na ito. May you guide us and bless us, Panginoon, and may your protection and your safe, Panginoon, na ipagkakaloob sa mga kapatid sa pag-uwi sa kanilang tahanan ay patuloy naming maranasan. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat.